Nasa 12 Pilipino ang kumpirmadong nasugatan sa Israel kasunod ng pag-atake ng Iran. Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, puro OFW ang nadamay sa bakbakan ng magpakawala ng daan-daang missiles ang Iran sa ilang syudad sa Israel. Bukod sa mga nasugatan, 22 Pinoy din ang kinailangang ilikas. Sa ngayon patuloy ang koordinasyon ng embahada sa Israeli government para matulungan ang mga apektado nating kababayan. Sumiklab ang panibagong bakbakan sa rehiyon matapos bombahin ng Israel ang ilang military at nuclear sites sa Iran. Ilang matataas na opisyal at nuclear scientists ng Iran ang namatay kaya naglunsad din sila ng sunod-sunod na pambobomba para makaganti. Sa puntong ito, makakausap natin si Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola. Magandang tanghali po mula dito sa Pilipinas, Ambassador. Magandang tanghali, Cheryl. Ambassador, kumusta na po ang kalagayan ng 12 Pinoy na nasugatan matapos nga itong retaliatory airstrike ng Iran nitong weekend? Cheryl, gusto ko lang i-update kayo dun sa figures. Opo. Yung actual figure ng apektado, directly affected at nasugatan, 6 po, 6. 6, 6 okay. cases. Of these 6 cases, 4 po yung considered discharge na po. Tapos may 2 po tayong cases na minomonitor. Yung isa moderately critical, yung isa critical. Yung critical po kailangan yung kung makalipas siya ngayong gabi at ma-stabilize yung sitwasyon niya, baka pwede ho siyang i-surgery, ipasok sa operasyon. Yung isa naman po na yung moderately critical po na na siya na first aid na napunta na po siya sa emergency and the doctors have done their job. Yun nga lang ang prognosis po baka magkaroon ng life-changing impact sa kanya yung mga sugat niya. Kasi po mukhang nabalian sa yung kamay niya, yung mga ganon, yung arm niya. At saka may mga burns po. So, tinitingnan lang ho kung paano siya afterwards, after nito na ma-rehabilitate po siya. Pero yung binabantayan po natin and we pray for for one particular case na gusto natin sana ho she can get over po yung time na to. So, babae po ito, gaano ka-critical po ang kanyang sitwasyon? Ano po ang tinamo ng kanyang katawan? Actually ho, nag-collapse po yung kanyang lung, yung right lung po niya. So ito, kaya very delicate po yung surgery. Kaya po ang sabi ng doktor, thoracic surgeon po, na they had to monitor muna yung case niya bago siya operahan. Alam naman ho ninyo na maganda yung mga facilities dito. At actually, yung lahat po ng expenses, ang Israeli government po ang magbabayad eh. So, they don't spare any expense para lang to make sure that the victims nung missile impact matulungan po. Pero napaabot na po, na-update na po ang pamilya nitong 2 po nating kababayan? Actually, yung isa po, yung mismong kapatid niya nandito din. Yung isa naman, cousin. So alam po ng mga pamilya nila yung specific situation po nila. Kung makikita po ninyo yung nasa pictures na pinapakita po ninyo sa ngayon, po yung team natin na bumisita, embassy team po na bumisita mismo sa mga hospital. Actually, yung isa po namin kasamahan dyan, nurse po, taga-embassy. Ambassador, yung pong photos na pinapakita natin na pagbisita, ito po ay yung pagbisita dun sa yung moderately critical na kababayan natin? Actually, pareho po. Pareho po. Tinignan ko yung pictures. Hindi na namin in-specified dun sa release po namin kung sino dyan. Pero tatlo po ang pinuntahan very specifically dyan. So, kasama na po dyan yung critical case. At nandiyan din po yung may discussion with the doctor. Makikibalita na rin po kami sa mga Pinoy na nawalan ng tirahan naman dahil dito nga po sa pag-atake. May tulong po bang naibigay ang embahada? May exact numbers na po ba tayo kung gaano karami talagang mga kababayan natin ang naapektuhan po? Dun, as of yesterday po, 27 po yung nangangailangan ng relocation.
kasi yung kanilang tirahan, hindi na nila pwedeng balikan. Ngayon, dun sa 37 po na to, um, yung municipality po kung saan yung mga bahay nila, kasi rented po yung mga tirahan na to, no? So the municipality will be has provided for temporary shelter po sa kanila. Yung iba po dinala sa mga ibang hotel. Ngayon, ang from our side naman po, we're willing to help them, assist them in finding an apartment. Tapos thereafter, after a certain period of time ng tulong natin, sila na ho yung bahala na mag-maintain ng apartment nila. So like for example, for a month habang naghahanap ng mas permanenteng titirhan nila, our side can offer to help po. May Ano-ano pondo po, po ah, ang bawal dyan. ano-ano po yung mga hakbang na ginagawa ng embahada para masigurong ligtas ang ating mga kababayan sa Israel? May mga team po ba ang embahada rin pa rin na aktibo pa rin o umiikot sa mga apektadong lugar para i-check nga yung kalagayan ng ating mga kababayan? At marami na rin po bang nagpahayag na gusto nang umuwi? Yung mga pagka may nabalitaan po na tayo, no? Unang-una, after each episode, after each attack po, nag-shout out po tayo sa mga kababayan natin. Nag-check po, lalo na pag nalaman na namin kung saan yung impacted area. Tumatawag na po kami sa mga Filipinos na alam namin na nandoon sa lugar-lugar na mga yon to try to find out kung okay sila. Kahapon ho, for example, yung Batyam po, nabalitaan namin, nagkaroon ng may impact po sa mga residential areas doon. So nag-from brigade po kami to find out kung ano yung kalagayan nila. Ngayon, actually the story is developing po, no, kasi kaninang madaling araw nagkaroon ng missile attack uli at mga hotels pa actually yung mga natamaan. So doon at may nakuha kaming balita na at nakausap na rin namin, safe naman sila. May 12 po na hotel workers na they were able to go into their bomb shelters. Tapos right after po, the same employer po, yung hotel chain na yon, dinala na po sila sa iba pang hotel para doon sila magstay muna. Ngayon in terms of the repatriation po, since alam naman ninyo, no, since October 7, Yes. ang policy of government is Voluntary. repatriation voluntary, oo. Until June 12, we were able to repatriate 1,333. Ngayon, since June 13, nung nagsimula po itong gulo with Iran, ang nag-signify po, ang tumawag sa amin is 24. 24 ang gustong umuwi. Ngayon, kahapon ho, dinoble check namin sa kanila, ilan talaga yung gustong umuwi. Out of the 24 po, 13 na lang ang gustong umuwi. And I have to highlight here, sarado ho yung mga airports ngayon, no? Wala hong pwedeng eroplanong pumasok at lumabas. So yung 13 na to, kung i-move po namin, we would have to consider via the borders of Jordan or Egypt. And that's still possible. Possible naman po and safe yun. Yung border crossing, possible naman po, but we have to make sure na yung dadaanan nila at yung timing ng dadaanan nila would be that particular window we feel na walang attacks, no? So we would have to make a calculated guess siguro na hoping na at that period in time na nagmo-move yung buses namin na walang mangyayari. So kailangan din namin i-consider 'yon. Siguro po panghuli, paalala, mensahe po sa mga kababayan po natin dyan sa Israel. Sa mga gusto pong magpahayag din o magpaabot na baka natatakot or they feel that they're not safe, saan po ba sila pwedeng makipag-ugnayan, Ambassador? Salamat, Cheryl. Actually, ang embassy, no, available kami sa internet. Yung Facebook namin, people are looking at that 24/7. Nandito na lang po kami sa embassy, hindi na kami umaalis eh. Tapos, yung mga hotlines po namin, working po. At ito po, makikita po din ninyo sa Facebook namin ng PH in Israel. Ngayon, ang panawagan po natin sa mga kababayan natin dito sa Israel, yung importante po na sundan po yung Home Front Command instructions.
Pag sinabi po ng Homefront Command na matatanggap sa mobile phones po namin, na pag sinabi po go near a shelter, dapat sundan po go near a shelter. Pag sinabi po na go inside the shelter, take shelter, dapat po pumasok at manatili doon sa loob ng shelter at wag na wag umalis hanggang hindi po din nakakatanggap ng notice na pwede nang lumabas. Crucial po to because this actually save lives, no? So I cannot overemphasize na importance ng mag-take shelter. Ngayon, yung in terms of yung impact, no, yung trauma na feel po ng mga kababayan natin, the embassy will be launching in partnership with some government offices po. We will be launching a psychosocial session po na we hope that we can get volunteer counselors to do one-on-one sessions online, no. We will set up yung Zoom po na we can organize them na magkaroon po ng session yung mga kababayan natin who are traumatized because of this impact. Lalo na ho yung may actual experience, no, na yung mismong bahay nila wala na, no. So yan ho importante para sa mental well-being po ng mga kababayan natin. So ito po yung susunod na effort po natin, and we're trying to set it up in such a way that we can do this week. We can start this program this week po. Ambassador, kamusta rin po kayo dyan? Sabi niyo po, ang mga taga-embahada, kayo po ay hindi na rin umuwi. Safe pa rin naman din ba yung location po ng ating opisina dyan? Actually, yung latest na attack, naramdaman namin yung impact eh. Medyo gumalaw yung building ng embassy. So ibig sabihin alam namin malakas yung tunog, tapos may konting parang shock, no, yung building. Alam namin malapit yung area, and true enough mga 3 kilometers away lang yung mga hotel na natamaan kaninang madaling araw. So but our team is very resilient, no. Nandito sila ready po na magserbisyo sa community. Kaya dito na kami nagsistay para ma-minimize na yung movements din namin. Marami pong salamat at mag-iingat po kayo riyan, Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola.